Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na kayo ay narito ngayon upang makaisa sa pakikiramay sa aking tita Susan. Ako nga po pala ay si Joanne, isa sa kanyang mga pamangkin na nakabase dito sa Dubai. Napakahirap po sa totoo lang na mawala ng mahal sa buhay, lalo na't napaka-espesyal niya sa'yo at lalo tigit pang mahirap ang sitwasyon namin ng mga nandito sa ibang bansa na di karaniwang makakauwi upang masilayan ang sa huling pagkakataon ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw. Di mo maipaliwanag ang damdamin na iyong nadarama. Sino nga ba ako para kay tita? Naalala ko, dalawang klaseng pangalan kung ako'y kanyang tawagin. Ito yung pangalang Anne. Anne, na gustong gusto ko kung nadidinig mula sa kanya. Sapagkat ito ang tawag niya sa akin kapag siya'y may naglalambing. At ang isa naman ay Juana, normal na pangalan na alam ko kapag ako ay nagkaedad, yun ang tawag sa akin ng karamihan. At kadalasan minsan kapag nagagalit siya, yun ang tawag niya, Juana. Anne, kailan ka uuwi? Anne, kamusta ka na dyan? Natatandaan ko nga nung birthday niya nung September. Hindi pa niya birthday, binati ko na siya. Kasi minsan, sa sobrang dami ng trabaho, dito, nakakalimutan mo na yung araw. Kaya, parang one day before, nag-message na ko sa kanya ng happy birthday. Alam ko, bihira kami magkausap ni tita. Nagkaka-text, pero ganun lang. Mula nung nag-upload ako. Pero kahit naman ganun, naniniwala naman ako na hindi pa rin nawawala yung closeness namin sa isa't isa. Lalo na kapag dumarating ako at nagbabakasyon dyan sa Pilipinas. Hindi po pwedeng hindi kami mag-bonding. Si tita para sa akin ay di lamang isang tiyahin. Pero ngunit para na rin nakakatandang kapatid na babae o ating na matatawag. Dalaga pa nga siya noon, natatandaan ko kung gaano na siya kalapit sa isa't isa. Isa siya sa mga nag-alaga sa amin. Mabait siyang tiyahin para sa akin, matulungin. Sabi ko nga, parang siya ang aking partner in crime. Kasi lahat ng naisin ko, nakasuporte siya sa akin at wala siyang tinatanggi. Kahit nung ako ay bata pa, isa si tita sa mga taong gumabay sa akin at humubog kung ano man siguro ako ngayon. Di siya nagbago. Kahit nga nung nag-asawa siya, di pa din kami niya pinababayaan. Natatandaan ko pa nga, isa siya nagbigay siya sa akin ng pambili ng damit, pang JS, nung high school ako. Pinahiram niya ako ng bracelet pa noon, hugis ahas. Pundar nila ni Tito Henry when they were in Cambodia. Naroon din ako sa tabi niya kung kailangan niya ako. Naalala ko nung nanganak siya, pinanganak niya yung kanyang panganay na si Rana Red, pinsan. Nasa ospital din ako. Nasa ospital din ako para siya ay alalayan. Isang bagay din ang maasahan mo kay tita. Yun yung panahon na kapag nangailangan ka. Sabi ko nga, di siya tumatanggi. Kahit anong request mo sa kanya, kahit na hanggang ngayon, na may sarili na kaming pamilya o may sarili na akong pamilya, hindi pa rin nawawala ang kanyang suporta. Lagi pa rin nandun ang kanyang assistance para sa amin. Sa totoo lang, tuwing uuwi ako, lagi ko nga sinasabi pa sa kanya, magkamukha kami, hindi ba? Yun. Pero, hindi pa rin siya naniniwala kahit na sinasabi kong magkamukha kami. Ako pa ako siya ay ako. Pero, di man ako ganun kakulot at kabalbon sa kanya at ganun kagaling magturo sa PE. Pero, ang alam ko, kamukha ko siya. Nung nabalitaan ko nung nasa ICU na si tita, di ko ganong pinansin sa kadahilan na alam kong iyon ay pansamantala lamang at naniniwala akong makaka-recover ito agad. Subalit nung sabihin sa amin na critical nun, ako ay nanggamba sa mga pangyayari. Dasal ako ng dasal. Dasal ang aking ginawa
at pinilit paliwalaan ang aking sarili na magigising pa siya sa kanyang pagkakahimbing. Subalit, sabi niya sa isang kanta, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kaya't kung ito ay kailangan ng bawiin ni Lord, kailangan ng pakawalan. Masakit, mahirap, pero alam ko, nakapiling na niya ang kanyang mga kapatid at si Papa. At payapa na rin siya kung saan man siya naroon. Alam kong isa na din siya sa tumitingin at gumagabay at patuloy na gagabay pa sa aming lahat na naiwan dito sa lupa. Tita, di man ako nakauwi kasi di mo ako inantay. Ang prayer ko nga lagi, sabi ko nga sa'yo, antayin mo ko. Pero di bale, alam kong may dahilan kung bakit nangyayari ito lahat sa atin. Gusto kong alalahanin na lang ang mga panahon na ikaw ay buhay, nakangiti, at nakikisaya sa aming lahat. Yun lamang ang alaala na aking itatatak sa aking memorya. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa panahong inilagi mo sa amin piling. Hindi ka namin makakalimutan. Sabi ko nga sa post ko, sa Facebook account, maganda yung tula na eternal memory, which is like this. Those special memories of you will always bring a smile. Tandaan mo yan. If only I could have you back for just a little while. Then we could sit and talk again, just like we used to do. You always meant so very much, and always will do too. The fact that you're no longer here will always cause me pain, but you're forever in my heart until we meet again. I love you once more, Tita. Farewell until we meet again.